Dahil nga daw nainip na ang aking papa. Ayan, nagayan siya na pumunta kami ng Divine Mercy. At kasama pa nga rin namin pala dyan ang aking pamangkin na nagabot sa akin ng guwaba. At ito nga hinuto sa akin ng aking papa kaya ako bumalik. Pero pabalik ko, naku po, meron pang gusto sumama. Kaya naman kinuha ko siya at nilagay ko siya to sa isang tabi. Kasi nga, hindi nga pwede siyang sumama. At dahil nga, ayun, kami ay bumabiyahe na papuntang Divine Mercy. Papa ko nga po pala nagmamaneho ng sasakyan. At dahil first time ko ulit makakapunta sa Divine Mercy, na-excite na ako na makita uli ang tsura ng Divine Mercy. Kaya naman, samahan nyo na kami sa pagbabiyahe. Ano na kaya ang itsura ng Divine Mercy? Na-excited na talaga ako. At dito nga kami ay nag-stop over muna. Akala ko pa naman bibili kami ng pagkain. Dahil nagugutom na ako. Yun pala, gasolina ang bibilihin. At after nga namin magpagasolina, ayan, nagbiyahe na kami ulit papunta sa Divine Mercy. After 10 years, excited na nga ako kasi nakita ko na ang signboard papuntang Divine Mercy. At eto na nga, paakyat na kami papunta sa Divine Mercy. Grabe namang ahon neto. Buti na lang, hindi nabibitin ang aming motor. At sa hindi pa nga po pala nakakaalam, ang kalsada pong arena na pagkahaba-haba ay amin ang malakad ng aming mga kabarkada. Makapamerdihan lamang. Wala kaming pakialam sa layo ng amin lalakarin. Basta't may dala pabalik na Sharon. Nakikita nyo ba ang sign na yan? Ibig sabihin na dito na tayo sa Divine Mercy. Nagulat nga niya ako. Dahil ang laki na ng pinagbago ng Divine Mercy. Naalala ko noon, isang beses lang pala ako nakasimba dito. At dito nga, ang alam ko, isa rebulto lang ni Mama Mary ang nakatayo. Pero pagbalik ko, ang dami ng rebulto. Nag-stop nga pala muna kami dito. Dahil binibiro ni Papa yung pamangkin